Halos malaglag po ang wig ni Arnold Clavio mga kababayan nung binalita niya yung sinabi ni Sara na ang gobyernong ito ay papunta na sa basurahan. Medyo tumaas ang kilay ni Arnold Clavio mga kababayan dahil ang Claviong ito ay notadong anti-Duterte po mga kababayan. Akalain nyo, hindi matunawan mga kababayan sa confidential fund. At nung naaresto si PRRD, nangutya pa mga kababayan at parang binabastos pa yung panawagan ng karamihan na bring back PRRD home. Sabi nito si Arnold Clavio mga kababayan, puro kayo ICC, puro kayo ICC. Malamang napuno na ang kanyang newsfeed mga kababayan ng bring back home PRRD. Kaya gumawa ng sariling picture ng ribbon mga kababayan na bring back our funds. Wow! Hindi ito matunawan sa confidential fund mga kababayan ni VP Inday. Sa kanyang programa, wala itong bukang bibig kundi confidential fund. Kaya ang napapansin natin mga kababayan sa tuwing binabalitan niya si VP Sara ay asar na asar ang kanyang mukha. Tingnan niyo mga kababayan. Ang puppet. Si puppet ba yan ni Arn? Ay hindi, yung totoo pala iyan no. Walang pinagkaiba ang itsura. Panoorin niyo po ha. May panibagong banat naman sa organisasyon. Galit na galit. Huwag namang magalit, Arn. Huwag mong sayangin ang buhay mo, baka ma-stress ka na naman. Pangalawang buhay na ito mga kababayan niya Dahil pumutok ang batok mga kababayan. Nabigyan ng second chance. Dahil parang, hindi pa ba tapos ang misyon mo na mang-intriga sa mga Duterte? Magbago ka na, huy! Si Vice President Sara Duterte. At this point, we should be working our way up, but it seems that we are working to go to the dumpster. Papunta na tayo sa basurahan ang gobyernong Ngagba mga kababayan. Ay sa bise, nawawala na ng pag-asa mga tao dahil wala umanong nakikita mula sa gobyerno. Talaga. Puro basura ang pinaggagawa. Sinusubukan pa namin kunan ng pahig tungkol dito ang Malacanang. Wag na! Arn! Hindi mo na kailangang kunan ng pahayag dahil voluntaryo yang kasamahan niyong si Miss Tapia daw, kababayan sabi ni Roque. Si Claire Castro, kahit hindi mo yan tanungin, sasagot yan, mabilis pa sa alas 5. Narito ang sagot ng mga taga Malacanang mga kababayan. Malacanang? Ano raw ba ang nawawala sa Pilipinas? Wig din ba ito? Kagaya ni Arnold Clavio? Ewan lang natin. Pag-asa ng mga Pilipino o si VP Sara Duterte? Yan po ang welta ng palasyo sa Welta agad welta agad. Ang bilis. Even with the smallest words, mga kababayan na lumalabas si Sara, binabantayan ng mga animal. Nabayaran pa yan ng gobyerno ha. From our taxes, taxpayers' money, pinapasahod ng mga Claire Castrong ito. Na ang focus mga kababayan, pamumulitika. Matapos niyang sabing papunta na sa basurahan ang lagay ng Pilipinas. Nagbabalik si Maricel Halili. Lugmok na tayo sa kahirapan. Talaga. We are working to go to the dumpster. Papunta na sa basurahan kung hindi man sa basurahan. Yung mga bangag mga kababayan, andyan na sa basurahan Basura ang pinagagawa. Sinatambalos-los. Basurahan na. As I said noon, we are on this road to perdition. Perdition. Somehow, walang nakikitang hope yung mga tao dahil wala silang nakikita mula sa Kaya nga, hopeless na mga tao mga kababayan At our only hope ng mga Duterte, ginugurgur ngayon nila mga kababayan. Pinupunterya. Ang piradang ito ni Vice President Sara Duterte pinalaga ng palasyo. Anong bago? Kahit anong sabihin ni Sara, papalagan ng animal na to. Wala ang pag-asa ng mga Pilipino. Hindi ba siya yung nawawala sa Pilipinas ngayon? Ang galing mga kababayan mang twist. Siguro ang middle name nito si Claire Castro mga kababayan is Pilipit. Claire Pilipit Castro. Kaya ang galing magpilipit ng mga balita mga kababayan. Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, baka mas lumala pa kung ang mga gaya raw ni VP Sara ang mamuno sa Pilipinas. Talagang malala para sa inyo. Dahil humanda kayo, lintik lang ang walang ganti. Dahil pagbabayaran nyo ang pinagagawa nyo ngayong mga kababuyan. Hindi ba mas magiging mapupunta tayo sa dumpster? What? Kung ang magiging Pangulo. Nakabarang ba ito? Ay, Diyos mio.
Naalala din natin si si Franz Castro na nagbarong. Kaano-ano ba ito ni Franz Castro, mga kababayan? Magkasing utak lang din sila, no? Natin ay ang mga katulad nila VP Sara, mas na inuuna pang magpunta sa abroad. Tanungin mo sa amo mo ngagba, bakit nagpunta si Sara sa abroad? Kung hindi ba kagagawa ng ngagba, mga kababayan? Kung hindi nyo kinidnap si PRRD, hindi yan magpunta sa abroad si VP Sara Duterte. Ang mga ungas na to. Kasalanan pa ngayon ni Sara, mga kababayan, na nagpunta si Sara sa abroad. Anong gagawin ng isang anak? As a matter of fact, as a vice president, isang Pilipinong kababayan, mga kababayan, kinidnap, pinatapon sa ICC. Kasalanan nyo. Liriring. Magsilbi sa isang tao, marami pa rin pong Nagsilbi sa isang tao? Hindi lang tao yan. Kanya yung father, isang Pilipino. Samantalang ang ginawa nyo, pinagkanulo nyo ang kababayan nyo doon sa mga kababayan, walang jurisdiction na mga banyaga. Pilipino. Pilipino. Ang uso, Ang uso. Mio. Na umaasa sa kanya bilang vice-presidente. Ngayon, sinasabi na nila, mga kababayan, na maraming umaasa dito sa Pilipinas dahil wala sa Pilipinas. Pero kung andito naman sa Pilipinas, gusto na nila si Bakin, mga kababayan, di ba? Ipa-impeach. Tapos ngayon, hinahanap, mga kababayan, dahil marami daw trabaho. Ang trabaho ni VP Sara Duterte bilang vice-presidente ay i-replace ang presidente kapag inutil na. Gusto mo bang panindigan niya ni Sara? Maraming nagsasabing inutil na daw, mga kababayan, ang namumuno ngayon. So, mandato ni Sara na palitan. Ganyan ba ang gusto mo? Nasa The Hague, Netherlands ngayon ang PC para makipagtulungan sa legal team ng kanyang ama at dating Pangulong Rodrigo Duterte. National issue na ito, mga kababayan. Andyan na naman itong Blondie, mga kababayan. Naalala natin litrato, no? Pinalitan ang mukha ni Torre. Ang sagwa, mga kababayan. Binangungot ako ng ilang gabi sa itsura. Na inaresto ng International Criminal Court. Mismo ang Office of the President na rin ang nagbigay sa kanya ng travel authority hanggang Abril. Ungas pala ito si Castro Binigyan ng amo mo ng travel authority. Tapos, hahanapin mo pauwi. Papauwiin mo. In the first place, sana hindi mo pinagbigyan. Pero paalala ni Castro kay VP Sara, may trabaho pa siya rito. Wow. Gusto niyo nga tanggalin sa pwesto tapos ngayon pagtatrabahuin niyo Sa Pilipinas. Maging Tililing. Eto, mga kababayan, ang daming fake news, ka-fake newsan talaga, mga kababayan. Dinibank na ng maraming mga abogado, mga kababayan Number 1 na si Atty. Libayan. Dinibank ang mga pinagsasabi nito. Alam niya po dapat ang obligasyon bilang vice-presidente. How about yung amo mo? Alam niya ba ang magiging presidente? Sabi nga ni VP Sara, mga kababayan, para tayong bansang walang ulo ngayon. No comment pa naman dito si VP Sara. Speech niyo, ma'am, may sinabi po kayo na pinatatak po kayo ng mga tao, but we may not have a country anymore in 2028. Yes. Ano po kaya, ma'am, yung context po nitong no more country in 2028? Yan na naman, mga kababayan. Si Maris Umali ba yan? Parang abayas ang nagtatanong. Ang ganda, kausap sa harapan. Tapos pagdating sa kanilang news, mga kababayan, grabe intriga, puro negative, puro panira. Ano mapapala mo? Kaya nga dapat advice natin dito sa mga Duterte, iwasan niya yung mainstream media. Wag nyo silang i-feed. Kagaya na ginawa ni Hanilet, diba? Ginutom ang mga biased media, mga kababayan. Well, lugmok na tayo sa kahirapan because at this point, we should be working our way up. It seems that we are working to go to the dumpster. Papunta na sa basurahan. Anong masasabi nyo dito, mga kababayan? Post your comments below.